Ngayong araw guys ay itutur namin kayo sa aming jeep na ginawang bahay. Ito ang ginagamit namin para libutin ang buong Pilipinas. At ngayon nga ay mahigit isang taon na kaming nakatira dito full time. Ipapakita namin sa inyo kung ano ang laman ng aming sala, kusina, CR, kwarto, mga drawers, rooftop tent, solar setup, at kung ano-ano pang setup na meron kami para kayanin namin na dito tumira nang walang bill ng kuryente, hindi umuupa ng bahay, at hindi rin kailangan magrenta ng hotel habang nililibot namin ang buong Pilipinas. Isashare din namin sa inyo kung anong internet ang ginagamit namin para meron kaming connection kahit nasa ang lugar man kami sa Pilipinas. Pero bago ngayon makalibot ay i-share muna namin sa inyo ang pinakabagong drone ng DJI. Ito ang pinakamaliit, pinakamura at very user-friendly dahil pwede mo itong paliparin galing sa palad mo. And ito na guys, tingnan nyo naman ang liit niya. Ang liit, kasyang-kasya sa palad ko. Bata pa lang ako, gusto ko nang malibot ang buong mundo. Ngayong malaki na ako, simulan natin sa paglilibot sa buong Pilipinas. Kasama ang tropa, pamilya at mga bagong makikilala. Bumili ako ng lumang jeep na hindi na ginagamit at i-convert natin to para maging camper jeepney. Lalagyan natin ng kwarto, CR, sala, kusina, top load at may solar sa taas. Para kasaman tayo mapadpad, ready tayo. At pag napadaan kami sa probinsya nyo, tara! Sama! Lilibutin ang buong Pinas, isasama ko lahat ng may gusto. Pagdating ko dyan sa probinsya nyo, dapat ready na lahat ng mga gamit mo. Magpaalam ka na sa nanay mo, makiusap ka na rin dyan sa boss mo, lalong-lalo na pati sa jowa mo. Kasi aalis tayo kahit saan mo gusto, abutin man tayo sa dulo ng mundo. Di ka magsisisi, pangako yan sa'yo. So, good morning sa inyo guys. And meron tayo dito ang pinakabagong drone, ang DJI Neo ng DJI. Ito yung sa ngayon na pinaka-affordable na drone nila na pwede mong paliparin galing sa kamay mo. Very friendly. Kasi guys, di ba, maraming nagka-travel or maraming content creator ang gusto magkaroon ng drone pero medyo pricey, hindi kaya ng budget. At the same time, inisip nila na may hirap magpalipad, delikado, sayang lang yung pera. So sa ngayon mga kalibot, nag-release ang DJI ng pinakabago nilang version. Very portable, very user-friendly, at the same time guys, very affordable. And ngayon, try natin siya dito sa bahay jeep natin. And ito na guys, tingnan nyo naman ang liit niya. Ang liit, kasyang-kasya sa palad ko. Ito guys, yung Mavic namin. Grabe, laki talaga ng Mavic nyo. Ito guys, yung Mavic. And ito yung Neo, grabe laki ng difference. Ang laki ng diferensya rin sa bigat. Ang bigat nito ay 135 grams. Ito, di ko na maalala kung ilan. Basta mabigat guys. So, try natin today guys, yung kanilang DJI Neo. Papaikutin natin siya sa jeep. Tapos, magagawa na rin yung gustong gawin ni Mami na mapagpalipad kami ng drone sa loob ng jeep. And sa lahat guys ng na-release ng DJI na drone, ito yung pinakamaliit saka pinakamagaan na drone nila. And kinaganda nun, meron din itong 4K resolution and hindi na kailangan ng license para magpalipad ng ganitong drone. And ito mga kalibot, sa mga takot magpalipad ng drone, saka takot na kumuha ng drone kasi nga di ba yung LSC nila nasa labas, walang cover. So itong DJI Neo guys, pwede mo itong i-take off dito sa palad mo, tapos lilipad na siya ng kusa. And sa intelligent mode niya guys, paglipad niya, kusa siyang babalik sa palad mo. So very friendly siya, hindi siya nakakatakot na i-take off saka kunin ulit. Gaganto mo lang yung palad mo. And ngayon mga kalibot, kinaganda nitong DJI Neo, pwede nga itong paliparin mula sa palad natin. And ang gagamitin ko ngayong controller is itong iPhone. Sa cellphone, mag-download lang kayo ng app niya. So talagang perfect siya guys sa mga first time na mag-drone kasi nga hindi siya nakakatakot. Kasi ako guys dati nung nag-start ako, tinatamaan talaga yung kamay ko ng LSC niya. Okay, go fly tayo. Drone. Rocket, spot direction track, follow. Medium, follow. 3. The aircraft is now recording. Once filming is complete.
Yun na, yun na. Ay, sinusundan niya na ako guys. Yung mga kalibat, nakita niya naglalakad ako. And sinusundan ako ng drone. Saan ako pwede magpunta? So, di tayo. Tara, tara. Tara, sunod ka sa akin. Dali, dali, dali. Punta tayo dito. Para kung may alaga guys. So mga kalibot, para ka merong cameraman dito na nakagimbal. So pwede kang magpunta kahit saan. So perfect siya guys sa mga solo traveler or nagiging dual purpose yung ating drone. So para kung merong crew, merong camera. Yan guys, kita nyo, sinusundan niya pa rin ako. Pacman! Pacman, dali! Dali, Pacman! So try kong mabilisan yung lakad ko. Kung sundan niya pa rin ako. Ang galing, ang galing! So lakad tayo unti dito guys. Pacman! Pacman, dali! Pacman! Pacman! Tara, Pacman, dali! Pacman! Ang galing! Yan mga kalibot. Kumita niyan dun yung jeep natin. Nakapark tayo sa may tabing dagat dito. Ang galing, ang galing. So, stop ko muna. Click ko lang yung I'm done filming. Move your palm directly under the aircraft Tapos, and it will land automatically. Kita nyo. Press the Wow, mode button on the galing! aircraft to explore the different Ang galing, filming guys. effects offered by the different modes. Ang galing. Lumapag siya sa kamay ko lang. Ito guys, try natin. Remote controller naman yung gamit ko para paliparin yung drone. So ganun pa rin guys, galing pa rin sa kamay. So bali, pakita ko lang sa inyo mga kalibot yung na-parking namin dito. Kung gaano kaganda yung tanawin dito sa dagat. So you're in a hurry? Well, you better calm down. We're all friends around you, just join the fun. 'Cause if you're in a hurry, you're missing the point. Should enjoy the fruits of life instead of chasing coins. Because it's a beautiful day. Isn't so come on, let's play. Good morning sa inyo mga kalibot. So today nga, magkakaroon tayo ng full bahay jeep tour and ito yung first time sa ginagawa namin paglilibot sa buong Pilipinas for the last 16 months. So ito guys, yung harap ng ating bahay jeep, makita nyo yung mga solar panel natin. Sa ngayon meron kaming 800 watts ng solar panel. Siya yung pinaka main source ng kuryente namin sa bahay jeep. And sa mga nagtatanong guys kung anong makina ng jeep natin, ang makina niyan ay 4HF1. Yan yung mga ginagamit sa truck tulad ng ELF, panghakot ng mga buhangin, and naka-dual alternator tayo. And pakita ko lang sa inyo guys yung makina natin. Taas ko lang yung hood. Ito guys yung Isuzu 4HF1 and dual alternator nga tayo guys. Ito yung isang 12 volts papunta sa ilaw natin sa loob, and yung pangalawang alternator natin mga kalibot, papunta siya dito sa 24 volts natin. Bali dalawang 12 volts, ito naman is pang start lang ng makina natin para hindi tayo maalanganin, hindi malobat, and hindi tayo magkaroon ng problema sa pag-start ng sasakyan natin. And guys, ito pala yung setup namin. Meron kaming mini tent, meron kaming awning tent, dagdag lilim, tapos meron kaming mga mesa, upuan, extension namin ng outdoor kitchen namin. And ito mga kalibot, dahil nasa labas na rin naman tayo, ito yung ginagamit naming motor. Click siya. And then, kapag malayo ang biyahe, sinasakay namin sa loob ng jeep, pero pag mga malapit lang naman, naka-convoy na lang kami. Napaka-useful nito kasi ginagamit namin pang scout ng place, and minsan, or madalas pala, yun yung ginagamit namin sa pamamalengke. And pasok tayo sa loob. So, welcome kayo guys sa aming munting tahanan. And mga kalibot, ito pagpasok mo syempre, yung upuan ng driver dito. So meron kaming kasama guys na nag-drive, si Kuya Val.
And siya yung pinaka main driver ng bahay jeep natin. Marunong naman ang mag-drive ng jeep, newbie pa nga lang, kaya mas prefer namin na expert yung mag-drive para sa paglilibot namin sa Pilipinas. So pagpasok mo dito guys, yung sala agad namin, explain ko itong upuan na to. Lahat to mayroong mga purpose. Ito guys, andito yung mga baterya namin sa ibang electrical wirings. Ayan. So dito yung mga lithium batteries natin, 200 amp hour, tapos extra lead acid na battery. Tapos kung nakikita nyo dito mga kalibot, meron tayong inverter sa loob na from DC naging AC para pwedeng saksakan ng 220. Itong maliit na to, ito yung gamit ni Kuya Val. So, andyan yung mga gamit niya. Unan, kumot, mga damit, andyan na rin yan. And dito naman sa kabila guys, lagayin ito ng gamit ni Tiko. Pero nga lang nakasampay, naglaba. And ito naman mga kalibot, itong storage box dito. Ito yung kay Jo. So, seasonal crew lang siya. Hindi niya dinadala lahat. Pag pupunta siya, meron na siyang gamit dito. And ito yung sumunod. Dito namin nilalagay yung bigas namin. Kasya rito, 20 to 30 kilos sa loob nitong storage ito. Diyan kami naglalagay ng mga bigas namin. Tapos mga kalibot, yung pinakabagong addition sa bahay namin, yung aming chiller, freezer, fast freezing function, multi-function. Yan guys. So nakakatuwa, napakalaking tulong nito kahit ilang araw pa lang sa amin. Makita nyo, meron kami dyan mga isda, manok, karne, mga nakababad, pang adobo, pang prito, tapos tubig, ilang soft drinks, ilang desserts, tapos naubos na yung gulay namin. Napakalaking tulong nito guys kasi kahit na ilang araw kami sa isang place, hindi namin kailangan mamalengke araw-araw. Tipid na sa gas, tipid pa sa oras. So yung kuryente nito, galing din to guys sa solar panel. Tapos mga kalibot, andito yung pinakamalaki natin na power station, yung Bluetooth AC 200 Max. Sa solar panel din ito nag-charge. Makita nyo sa ngayon, 50 watts ang charge niya. So onti na lang kasi hapon na, alas 4 na ng hapon. Makita nyo, diyan kami nag-charge ng mga cellphone, minsan ng laptop, ng mga drones, ng mga camera. So napaka-helpful nito guys. Dito yung parang pinaka-main charging hub namin dito sa loob ng bahay jeep. And mga kalibot, sa mga nagtatanong, paano yung internet namin, paano yung trabaho namin, ito guys ang sagot. Starlink internet, satellite internet. So kahit nasa kaming sulok ng Pilipinas, meron kaming internet dahil hindi siya naka-base sa tower. So naka-satellite siya guys. Yung nga lang kapag may bagyo, syempre, malakas ang ulan, humihina rin siya paminsan-minsan. Tapos ito mga kalibot yung taas, dagdag storage box namin, storage room, andiyan yung ibang gamit, andito rin yung helmet. Tapos lagayan din yan ng ibang gamit tulad ng unan, kumot, ng mga narutulog dito sa sala. Dito tayo sa kusina natin guys. Meron kaming lababo, meron kaming lutuan. So ito nga guys, yung tira naming kanin kanina. Diyan kami nagluto. Tapos itong sa taas, ito yung mga bihira namin kunin, maraming stocks. Dagdag storage din namin. Tapos mga panimpla, suka, paminta, toyo, asin, kung ano, mga dilata, kape, tapos mga oyster sauce, mga stocks namin. Kasi mga kalibot dati, itong stocks namin dito yung nakalagay. Kaso, masyado siyang exposed sa araw, sa ulan, kaya feeling namin unhealthy siya. Kaya nag-decide kami, ilipat dito. And dito mga kalibot, sa ilalim, ayan, so dito nakalagay yung tangke namin na maliit. And dito naman mga kalibot, ito yung lagay ng pinggan namin, kutsara, tinidor. So nasa labas yung iba kasi kakain lang namin. Ayan guys, lagay namin ng mga pinggan. And ito dito, lagay ng sotanghon. Tapos lagay ng ibang panluto. Yung kutsara tinidor namin nasa labas pa yata kasi nakatapos lang namin magmerienda. Yung iba guys, yung kutsara tinidor nasa labas kasi hindi pa nahugasan siguro lahat. And dito nga guys, andito yung aming CR. So meron kaming portalet, wala kaming tangke sa ilalim. Ito lang mismo yung binubuhat namin. Yung taas niyan, yung malinis sa tubig, tapos yung baba, andyan yung ihi, yung dumi. So pag napuno yan, didispose namin sa public toilet
Tapos bubuhusan lang. Ganun lang siya kadali. Tapos, paano maligo? Ayan guys. Walang tubig. Ubus na. Kakaubos Kakagamit lang. ko lang kanina. Naligo ka kanina? Oo. Okay, ayan. Naubos ko, sorry. So, naubos na guys. Yung aming panligo dito sa CR. Okay? And dito tayo sa kwarto, syempre. So, dito guys sa kwarto, meron kaming cabinet. Cabinet ko na minsan maraming gamit ni Mami. Tapos, cabinet din ni Mami na ginawa na ring lagayan ng gamit ni Jace, ng anak namin. And syempre, ang ating may wagang walis tambo. So, dito makalibot, onting tour lang dito. Alam niyo na may kita sa cabinet. Mga damit namin, mga jacket, ayan, mga pang-araw-araw. Basic lang yan. Tapos, meron kami mga storage dito. Ayan, mga gamit ng mga bata, pang homeschooling, notebook, papel. Dito naman, mga gamit namin panglaba. Mga sabon, mga toothpaste, mga ganyan-ganyan, mga stocks. Ito guys, stock namin to siguro good for 2 weeks or 3 weeks. And dito tayo sa baba. Nakalak. Okay. Dito kayo sa baba, gamit ng mga apo namin, mga dogs, si Trin, si Garnet, si Pacman. Tapos mga gamit na hindi namin madalas gamitin. Bihira lang buksan. Mga Parang ano ba? pinapamigay din. Oh, mga pinapamigay namin na ibang gamit kasi nag-outreach program din kami guys. Parang ano to, parang mini garage na rin dyan. Mga bihira gamitin. Tapos ito sa kabila, gusto natin. Ito bihira din namin gamitin, mga lumang bag, lumang sapatos or sapatos kapag mga merong pupuntahan, merong event. Tapos dito nga. Ito guys, ang mini kitchen ni Mami na pangarap niya raw mag mini kitchen pero hindi pa natin nakikita kung kailan niya yan gagamitin. So sana guys, makita na natin yan. Kasi yan talaga pangarap ni Mami guys sa paglilibot namin sa Pilipinas. Magluluto siya habang iba-iba yung view, yung background ng niluluto niya. Tapos dito naman, lagayin ko ng iba kong libangan dati, Yu-Gi-Oh cards. Yan. So, yun guys yung aking cards. Sa mga naglalaro ng Yu-Gi-Oh, siguro kilala nyo ako. Ayan. Or kung di nyo ako kilala, okay lang naman. Kasi di naman ako masyadong naglalaro. Seasonal lang. Tapos makalibot, yung mga electric pa namin dito, 12 volts lang siya. Yan ay naka-solar panel din. 12 volts. Tapos dito nga makalibot, ang ginawa ko mini office. Kasi minsan wala kaming mapwestuhan sa labas, mga alanganing oras, alanganing lugar. So, pag binuksan ko to, pwede kong ilagay yung laptop. Dito ako mag-work. And kung mapapansin nyo pala guys, yung tayo ko dito, hindi ako masyado maka-straight kasi ang height nito ay 6 feet. Ang height ko naman guys ay 6'2". Pero sila Mami, lahat ng kasama namin maliban sa akin, ay kaya nila maglakad dito ng diretso nang hindi sila nahihirapan. So height nitong from floor to ceiling, 6 feet siya. And meron tayo dito yung ating emergency kit. Mga gamot natin. Alam niyo naman yung laman yan, pang emergency. Saka mga biogesic, news at ganyan. Ito mga kalibot, yung isa rin sa pinakabago nating power station, yung DJI Power 1000. Dito guys nakasaksak yung ating ref chiller or freezer sa ating sala. Tapos meron din tayo dito power station, yung Bluetooth naman or Bluetooth EP70. Dito naman yung guys nakalagay para siguradong hindi kami maubusan ng kuryente. Tapos yun nga mga kalibot, set up natin yung ating higaan. Okay. So ito guys, manual lang itong ina-assemble. Bali wala kasi kaming talagang experience. Pero ayun nga, kahit na wala kaming experience sa pagkakarpentero, masaya naman kami na kami lang ang gumawa nitong ating higaan. Saka mga kalibot, yung alam mo na ang tibay niya kahit umaandar yung jeep kasi madalas si Mami kapag bumabiyahe tayo, dito siya sa kwarto, nakahiga, natutulog. So mga kalibot, nang ginawa kasi namin to, hindi naman talaga kami marunong magkarpentero. Nagtanong lang kami, humingi ng tulong sa YouTube, sa mga kilala namin. Pag hindi namin inantay yung talagang pagkakataon na alam namin lahat ng bagay. Kasi may mga ganun kasi pagkakataon guys na panay tayo antay, panay tayo excuse na kulang yung resources, kulang yung kaalaman natin, bago natin gawin yung isang bagay. Pero sabi nga, di ba, you just have to do it, you just have to start.
Pag along the way, saka mo malalaman kung ano yung kulang, ano yung dapat gawin. Ang mahalaga, may nasimulan ka. Baga sabi nga nila, it's better to start a little by little. Compare naman sa you are not doing anything. So mga kalibot, ayan ang higaan natin. Ito kami natutulog ni Mami. Tapos guys, kung kailangan namin ng little bit of privacy, meron pa pintuan. May slide lang yan. So, meron na kaming mini privacy dito sa bahay, Jeep. Mini. Yes. Kasi meron pa rin dito eh. Sarang ulit. Yan. Yeah. Ano ginagawa niyo dyan, ya? Sikreto. So guys, may naman may mga nagkatanong sa amin para daw yung loving namin ni Mami. So, meron naman kaming maliit na pintuan. Tapos, diskarte na lang. Ngayon guys, after natin sa loob, ito naman yung aming compartment sa gilid ng bahay, Jeep. So, dito namin nilalagay yung aming extrang double burner na kalan. Kaso nga lang, nandun na nakasetup na. Tapos yung mga upuan na naka-setup, nakita nyo yung mga camping chair, dito yan nakalagay. Tapos ito, extra bitay natin kung sakaling maubos yung maliit na gasol saka malaking gasol. So dito mga kalibot, nakita nyo yung mga bata, si Jace nagbabasa ng manga ng One Piece. Si Tiko naman, nag-drawing. Ganda naman dyan. Ganda ng drawing ni Tiko ah. Ayan. Ito palay. Palay, anda. Palay. Ito. Hinog na. O, inog ng ito. Damo. Ang galing na lang. And dito mga kalibot, ang sarap ng tanawin dito. Nakayapak nga ako kasi pakiramdam ko, connected ako sa Earth. Hindi tayo sa Seaside Resort. Nakita tayo sa top load natin guys. Dito namin nilalagay yung mga tent namin, tapos mga tarp para dagdag silong, saka dagdag tulugan. So dito guys, ang height pala ng jeep natin ay more than 10 feet. Kasama sa gulong, hanggang dito more than 10 feet. Kaya mataas talaga dito guys. And ito mga kalibot, yun nandito. Ito yung Starlink satellite natin. Ito yung sumasagap na signal para magkaroon tayo ng internet kahit nasa ang sulok tayo ng Pilipinas. Ngayon makita nyo rito guys na nakaset up yung ating rooftop tent. Pero kapag bumabiyahe tayo, nabababa naman ito. So hindi siya ganito kataas. So dito mga kalibot, pwedeng matulog 2, 3 or 4. Kung maliliit, kasya naman. And meron tayo ditong net para kapag malamok. And ito mga kalibot, napakalawak ng space dito, pwedeng tumambay. Maganda to kasi kitang-kita namin yung dagat. Mamaya kapag palubog na yung araw, ang sarap tumambay dito. Ang sarap magkape. Napaka-presko. Ito pala mga kalibot na nakita nyo rito, snorkel ang tawag dito. So, abang namin to kapag nag 4x4 na kami. And sa ngayon, di pa 4x4 yung ating bahay jeep. So kapag may baha, kaya ng snorkel, yung gulong natin, hindi pa kaya. At least safe, di ba? Hindi nakatakbo. So, pag nakaipon tayo, guys, gagawin natin itong 4x4. Pero mga kalibot, naka-double tire naman tayo. Kaya sa mga nagtatanong, ano ba ang gross weight nitong bahay jeep? Ang registro nito ay 3,400 yung gross weight. Sa gulong natin, guys, ang kaya niyan is 11,500 kilos sa computation ko. Kaya magaan pa yung bahay jeep natin para sa gulong. Tapos yung makina naman niya, yung mga nakausap kong truck driver na ganyan ang makina, kaya kahit mga 5,000 hanggang 7,000 kilos. So ngayon mga kalibot, estimate namin na sa 2,000 plus kilos lang yung buong bahay jeep. So, kaya kayang-kaya ng ating sakyan. Ito mga kalibot, yung nasa taas, yung kulay itim, ayun yung water supply namin. So, 150 yan total, 150 liters dito sa CR. Saka 150 liters naman para sa kusina natin. Ito nga guys, dahil talagang gusto naming libutin ng Pilipinas, nagkasama kami ng mga bagong kaibigan, strangers to new friends. Tara road trip tayo, Luzon, Visayas, Mindanao, vice versa. And sa nagkatanong pala guys, anong registro ng bahay jeep natin? Yan po ay naka-private. Private rebuilt. Tapos naka-registro din yung ating top load, private rebuilt jeepney. Yan yung registro niya. Ito nga guys, dahil ang talagang goal namin ay libutin ang buong Pilipinas. Para hindi namin makalimutan, naglagay na rin kami ng libot buong Pilipinas. So ang journey namin guys, hindi kami uwi ng bahay namin or hindi kami hihinto sa pag-travel hanggat hindi namin natatapos na libutin yung buong Pilipinas. So sa ngayon, at least mga municipality. Yes, at least municipalities.
So sa ngayon mga kalibot, 16 months na kami naglilibot. Ang nag-start kami, 1 year lang yung target namin, pero na-realize namin, naramdaman namin na napakasarap libutan ng Pilipinas. So sa ngayon, di na yung masabi, as long as we are enjoying yung traveling, as long as wala namang problema nangyayari, so tuloy lang yung ginagawa natin paglilibot. So wala nakakaalam, kahit kami di pa namin alam, kung 2 years, 3 years, or maybe 5 years from now, bago na yung matapos libutin yung buong Pilipinas. Kasi guys, ang sarap mag-travel dito sa bansa natin. Wow. Okay na? Yung ganyan lapit? Natatakot ako. Kinakabahan. So guys, let's go. Oh, galing talaga. May tagalan. Come on, Neo. Oh, ang angas. So let's try. Sinusundan niya pa ako? So tingnan natin si Kuya Bal. Once coconut. Okay, let's drink coconut. Oh, inom na, ano? Let Lucas try it. You have to make a straw. This is fresh. I just went to I have to get closer to you. You want No straw. Ang sarap ng buko. Okay, guys, buko guys. Okay. Yeah. Ang laki ng buko dito ah. Okay, let's go upstairs. Tingnan natin kung kaya tayong sundan. Let's go! Wala ka ba, Center? Wait lang daw. Okay. Hey! Hey! Okay, so yun na nga. Paano ko bababa? Grabe. Uy, ang sarap! Ang sarap naman dito! Hi!